Silang maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Tutukan sa OOTD. Sal-en ng ating mga senador, inilabas na! Reaksyon ni Nanay Jobert at Derek Chaps, pakinggan! Kaya nga sabi ko sa inyo, iba ng inumin niyo. Pang ang inumin niyo. Willie Revillame, wala na bang tumatanggap na TV network sa kanya? Siya kasi iba eh. Pero tingin ko sa kanya, parang pareho kami made from the same pattern. Ni Marjorie. Strong rin siya. But parang I feel rejection from her. I feel like, as a mother, I'm not talking about the mga kapatid. I'm speaking for myself. I just feel like she loves me. At parang hindi ako enough sa kanya. Pagkatapos ma-interview si Inday Barreto ni OG Diaz, Marjorie Barreto, Romes Bac, at makihula sa ating hula, tirahin na yan! Dito sa OOTD! Hey! Happy All Souls Day, mga kaibigan! Oo nga, bukas! Problema mo. Bukas yun, siyempre, it's a long weekend, everyone are excited, kaya, naku, alam ko excited na rin kayo, kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD! Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD naman ay pang Halloween. Kasama ng aming, Halloween na Halloween siya. Hindi na siya nagbago pa yung live natin last time, no? But just the same, ang Political and Showbiz Official Dome ng OOTD na hindi basta-basta ang sasabihin niya, lalo ngayon. Naku, maghintay kayo. Nanay Jobert Sokal dito. Ako salamat na marami, mahal kong anak, Direct Chaps Manansala. Bakit pangkoy? All Saints Day lang, All Souls Day lang, nagbago ng anyo mo. Yes, magandang gabi sa inyo lahat and we love you. We love you. Welcome to the show. Magkwentuhan tayo. Magkwentuhan tayo. Naku, alam mo, marami tayong pagkukwentuhan. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Ayan na. Di ba nag-submit na ng kanilang mga SALN? SALN. Ano ibig sabihin ng SALN, Ulianay? Statement of Assets and Liabilities Net Worth. Oo, di ba? At ito ay, hindi lang ito yung cash, kasama ito ang kanilang mga pagkakautang, pagkakautangan, properties nila, yes. mga tangible and non-tangible na meron sila. Yes, at doon natin malaman kung sino pinakamayaman, pinakamaraming pera, kung sino medyo maliit ang kanilang mga SALN. Pero alam mo kaibigan, disclaimer lang to, disclaimer lang. Kasi syempre isa ako sa mga nagtataas ng kilay pag nakikita ko minsan yung mga figures, no? Kasi meron dyan talaga na parang nakakaduda talaga. Bakit ganito lang kalit ang SALN niya? Totoo ba to? Pero meron naman dyan gulat ka na, gano'n kalaki ang pera niya? Gano'n siya kayaman? Oh, ito number one, si Mark Villar. Si Mark Villar, di ba? Ang kanyang 1.2 billion. 1.2 billion ang kanyang pinoclaim As naman. of December of 2024. Kasi kasama pa yata dyan yung ng kanyang asawa or something. Pero mga kaibigan, kasi ganito yan. Ang mga Villars naman ay considered as one of the richest, if not the richest in the Philippines, di ba? They're worth hundreds of billions of pesos in net worth ang buong Villar clan. At di umano na ang lumobo ang kanilang pera, lalo na nung nasa posisyon na sila. Yes, of course, nagamit talaga ng influensya as politicians para lalong lumaki ang kanilang mga properties tulad ng mga land, acquisitions nila, yung isang isang village or isang kalupaan na parang hindi naman at wala namang presyo, nagkakapresyo. Bakit? Yes. Kasi doon sa mga yung mga roads na iginagawa ng gobyerno ito, nagkakaroon bigla ng mga mabilisang pagpunta sa kanilang mga lupain. Di pa kapag ang mga lupa ay katabi ng highways, Nagmamahal. Siyempre, pamahal yan. Ganun ang ginagawa ng mga Villar. Ganun sila katalino. At saka wala na nga tayo ng mga agricultural lands. Bawasan ang mga agricultural lands natin kasi kino-convert nila into subdivisions. Kaya nakakaloka, lahat yata ng bahagi ng bansa ay meron silang village, meron silang subdivision. Parang 1.2 nga, parang kulang pa eh. Pangalawa na si Raffy Tulfo. Si Raffy daw ay worth 1 billion. 1 billion. I will not question that. Kasi hindi dahil sa alam ko na wala naman ko alam ng mga negosyo talaga si Raffy Tulfo. Pero yung kanyang wanted sa radyo, di ba? Yung monetize talaga ng kanyang vlog, ng kanyang shows, ay talagang ang laki na kinikita niya. Saka ilang taon pa lang siya senador, kaya kung corruption man to, or dahil din parang
Parang mas naniniwala ako sa kanyang salin. Yeah, so yung sala niya mukhang naniniwala ako. Kay Rafi Tulfo. Kay Erwin Tulfo. Magkano kay 497 million. si Erwin? Yun ang alam mo, nagtataka ako. Actually, naisip ko yan. Kay Rafi wala akong qualms, no? Pero kay Erwin Tulfo, saan siya kumita ng malaking pera? Saan siya kumita? Yun ang pinag-itatakan ko eh. Kasi naalala ko dati, diba nagkaroon siya ng issue, controversy with a village dito sa Green Yeah, Hills. sa Green Hills, oo. Na may bahay siya doon sa loob ng Green Hills. Kasi hindi ordinary mga bahay sa Green Hills, ha? Diyos ko, iba dyan, mababa dyan, 50 to 100 million worth. Congressman na siya bago siya naging senador. DSWD secretary siya, di ba? Na congressman, tapos nag-DSWD, tapos bago naging senador. Pero wala akong alam na negosyo niya na talagang napagkitaan niya ng maganda eh. Wala naman siya sinasabi, baka hindi lang natin alam. Yeah. Meron siya negosyo, di ba, na hindi lang niya sinasabi sa atin. O hindi niya naitawag sa akin. Kung naitawag sa akin, Si Juan Meg Subiri. Si Juan Meg Subiri. 430 billion. sa taga, million. mayaman talagang pamilya niya sa Bukidnon eh. Noon pa yan. Political clan talaga yan eh. Kasi may mga ano yan. Pero conservative siya. Ha? Conservative. Hindi siya tulad ng iba na mayabang. Mayabang Saka, sayang. hindi siya hybrid. Alam mo na si Biggs. Alam mo, adopted son niya ng aming bayan sa Santa Barbara, Iloilo. He always goes there. Mabait naman eh. Mabait naman niya si Miggs. Si Camille Villar, 362. Hindi ako niwala dyan, Diyos ko. 362 million, sa laki nun, Nay. Hindi, pero kung sa kanya lang, hindi naman niya talaga kinita yan. Pero syempre, doon sa pera ng mga Villar, Diyos ko, billion-billion yan. Ang laki ng ginastos yan sa campaign, no? Pero hindi ako niwala na gano'n lang ang salin niya. I don't know lang kung paano na doktor yan. Kasi Villars I'm sure may mga na-allocate niya. Naalala mo yung magkano ginastos sa campaign? I don't know, pero mahal kasi bakit? Wala pa yung campaign time. Nasa Remember, billion na. pag nasa mga probinsya ka, sa bawat kanto, may nakalagay na kagad ng mga placards doon na mag-ingat. nakikita, mag-ingat sa biyahe, puro mukha ni Camille Villar. Years before the senatorial elections yun, ha? Oo, Punta akong pumupwesto Boracay. na, no? Oo, nakapwesto, mahal yun, ha? Yung mga materials na yun, all over the country. Yeah. Oo, hindi ito At hindi biro pala yan. Si Ping Lacson, 244 million. Alam mo, maliit pa nga yan eh. Pero sabi nga nila dati, ang liit kasi ng kanyang asal and before. Maliit na daw pera ni kanyang properties. Pero syempre, sabi niya, nung hindi siya naging senador, and explain niya yan eh. Kasi marami nagko-question, akala ko hindi siya corrupt. Bakit biglang lumoto ang kanyang SALN? Tatlong taon siyang naging private citizen, talagang nag-focus siya sa business. Talagang lumago ang business niya. Pero marami pa rin nagtatanong, oh my God, ganito lang ngayong puhunan, tapos biglang lumobo ng ganito kalaki ang iyong kinita in the last 3 years bago ka naging senador. Well, ako, I believe in Ping Lacson. No? Forgive me kung hindi kayo maniwala sa akin, pero naniniwala ako na hindi siya corrupt. Same here. Kung na meron man siyang nakuha, hindi ganun kalaki. Ganun lang. Yes. Robin Padilla, 244. Pwede, kasi noon pa actually, sa cash flow lang medyo nadelikado si Robin. In fact, nung campaign time, alam mo marami mga tumulong sa kanya. May mga friends ka ako. In fact, Hindi nga siya gumastos na. si Binoy ng pera, sila Mariel, dun sa mga ibang friends namin. Pero marami na siya properties noon pa. Kasi ang SALN naman that includes properties. Hindi lang pera lang na... Di ba meron pa nga siya mga bahay sa Fairview na parang pinatirhan niya sa mga Muslims, so something like that, no? Marami properties si Robin na at marami siyang naitulong sa kanyang mga mag-anak, may marami siyang mga estudyante, may mga scholars na si Robin, in fairness to him. Kung gano'n makalaki yung SALN niya ngayon, naniniwala ako sa kanya. At alam ko, hindi ang corrupt na bata. Ako, pwede ko sabihin din yan eh. Jingo Estrada, 221. Magkano? 221 million. Parang hindi naman totoo. Baka dapat mas mababa o mas mataas? Hindi, mas mataas. Di ba? Balik pa yung sa PNAF. Di ba? Laki-laki na kinita niya ka na police. No? Jingo, hi, friend. No, friend. Parang hindi naman totoo yung SALN mo. Oo. Baka yung PC-pang ka na yan. Estrada, Diyos ko, kung ilang pera mo, Diyos ko. Ay, nako, kakaping ako. Lito Lapid, 202 million. Hindi totoo yan. Ay, ba't bang gigakalit? Ba't biglang ganyan? Teka lang, ha. Ang dali lang. Ko interview sa kanya ni Bernadette Zambrano. Oo. Yung kanyang hektaryang lupa ng mansyon doon sa Port Pampanga. Mga kabalin. Oh my God, yun pa lang, Diyos ko, worth mga 500 million na yata yun. Ba't nila dinideclare yung mababa? Dineclare niya 202 million. Oy, sino ba gumawa ng SALN? Usap na tayo. Ginagago nyo kami na. Di ba yung gumagawa ng salary, either accountant or someone really good sa ganyan, hindi doktor.
Oh, hindi nga doktor. Pero nadodoktor nyo. Ay, sorry. Nakakaloka, 221 million. Posible yun. Naku naman, dito naman. No, hindi naman siya nagsasalita sa Senado. Paano yun? Paano siya Hindi lalaki? nga siya sasalita. So, pag hindi ka nagsalita, maliit ang salin mo. Ano? Tubig ka muna na, tubig ka muna. Ay, inis ako ha. Inis ako. Oy, sino mga gumagawa sa salin? Dahil revisit nyo yan. Tignan nyo yan. Pinaggago tayo ng mga yan. Wait lang. Hindi. Tito Soto. Ano to? Papapalo pa ba? 188. Parang hindi rin lang totoo. Tito Sen, I love you. Kung ganda ng bago sa Ayala pa nga, doon pa lang malaki na yun. 188. Ano bang basayan nyo dyan? Diyos ko, naloloka ako. Eto. Huwag mo na lang ituloy yan, napipiko na ako. Wait lang, malilalo ka maano dito. 164 million. Amy Marcos. Ilang billion ng ginastos mo, Amy, sa election? 1 point something billion yun, ha? Hindi naman sa kanya yun, Nay. Binigay ng mga kaibigan niya yun. Magkano ulit? 164 million. Nakatulog ka na ba? Bakit? Nakakaloka naman siya. Amy! Oh my God! Huwag kayo magsinungaling, Amy! Nay, 164 million is a big money. Amy Marcos! Marcos! One... O baka nalugi. Ngetang buhay to. Xavier Ejercito, 137 million. Huwag mo na nga ituloy yan. Napipiko na ako. Wait lang. Si Pia Cayetano, 128 million. Hasus! Alan Peter Cayetano, 10,000 per month. Iba yun! Iba pala. Sorry. 109 million. Baka ampasin ko siya ng kaldero, ha? Totoo ba? Eh, totoo. Win Gatchalian, 89. Naku, ito pa. Bakit ba? Valenzuela, kayo may-ari ng Valenzuela? Oh, hindi sila may-ari ng Valenzuela, Nay. Plastic magnet? Naging magnet? O kaya nga 89 million is a big amount. 9 million nga lang. Diyos ko, na-overwhelm na ako. May 9 million ako eh. Ayoko na magsalita, matutulog na ako. Pwedeng hindi ka magsalita. Nasa OOTD tayo. Naghihintay ang mga OOTDs natin. Tulog tayo. Nay, magkape ka. Kape. Leanne? Pakitabi kay Alexa. Bamakino, 86 million. Tapos, Bamakino, 86 million tapos. sulit mo na. Parang nalasing. Sunod mo na yan. Si Lauren Ligarda, 79 million. Ah! Ay! Taas na. 79 million? Eh, mahal-mahal ng mga ano niya, mga Pilipiniana dress niya. Ganon talaga pag politician ka. Dapat mukha kang mayaman. Sinungaling. Rodante Marcoleta, 51 million. Ah! Nakainom lang ah. Kape yan, hindi po alam yung iniinom mo. Tanginumin niyo. Tanginumin niyo. Inom niyo. Oo. Huwag kape. Tanginumin niyo. Okay. Ang galing mo doon ha. Eto, Nay. Maniniwala ka dito. Sino? Joel Villanueva, 50 million. Ay! Ako na ito lang! Eddie, wow. Hindi mo! Paano yung 150 na inatid dun sa school? Basta yun ang sinabi niya. 49 million. 14 na. Oh, eto pa. Ano? Si Bongo. Magkano? Si Bongo! Binarno ko na nga. Dapat pala tayo. Magkano si Bongo? Sa tatsat na dalawa lang to 32 million. Nakakaawa na nalungkot ako. Malasakit tayo sa kanya. Oo, 32 million. Bongo. Pag nakulong ko, lalabas lahat yan. Totoo ba? Oo naman. 32 million? My God, sa buong buhay ko na yun. Hindi. May troll army yan na mga binabayaran ng mga ano. O baka napunta doon kaya nabawasan yung kanyang Bongo kayaman? naman, Diyos ko naman. Nakita mo si LTG Builders na nagkakagulo-gulo na, di ba? Tapos sabi ko 32 million. Kiko Pangilinan? Ah! Wala pa. Wala pa. 26 million. Tapos, Risa Hontiveros, 18 million. isa pa yan. Kino-question din siya, nanay. Oo. Kasi para magkano rin yung ginastos Alam niya ko, sa nasa above campaign. middle average siya, pero my God, 18 million. Parang oo. Eto, maniniwala ka dito. Si Cheese. Ay, ba't alam mo? Kasi parang ubos na yung... Last, Hindi pa nababa. last na tanay, 18 million. 18 million. Ah. Alam mo, hiramin ko yung sing-sing kay Hart. Oh, Papalunok ko sa kanya, baka sigaw siyang, Darna! Di ba? 66 million worth yun, yung sing-sing lang na yun. Tapos 142 billion na insertions niya doon sa Bicam. Magkano komisyon niya doon? Wala pa yung komisyon ha, kasi pinag-usapan lang dito, naalala mo yung kay ano to, yung sa flood control project. Na sinabi na parang kumita siya ng 180 ba? 150 or something. Na yun yung nilagay niya, 18 million eh. Teka Wala lang. natin.
last na lang. Si Bato, 32 million. Ang pasid. So, pampasin ng mga paso, Ayun, mga ulo nila. Yun na yung ano na Friends, nagtatanong lang kami, how do they do this? Paano nila ginagawa ang kanilang asalen? At ang kakapal na mukha na i-declare sa public, i-declare sa atin na ganito lang kaliit ang kalasalen. Dito pa lang, this is a gross dishonesty. Obvious na obvious ito. I don't know how we go about it. Paano natin sila mapaparusahan? Paano natin masisilip talaga ang tunay na kanang yaman? Ang tunay na mga yaman mo ito. Tapos, para paniwalaan tayo na ganito lang kaliit ang kalasalen. I can't believe Kasi it. di ba na ang kakapal ng ang mukha. isang bahay halimbawa sa isang mamahaling village, it could cost 250 million na. Yes, isang bahay lang yun. Isang bahay lang 'yun. Ayala Alabang, 250 million yun. So parang para sabihin nila na ganoon lang yung kalit tapos doon pa lang talaga magtatanong ka na. Sa akin lang na okay na at least nag sila ng SALN nila. Malaking bagay na meron na tayong basis. Ay magiging basihan na natin kapag mag-question tayo bakit ganun sila ka-lavish ang kanilang buhay. Ay, pakiusap po sa kanila, ang inumin ninyo. Okay? Ang kakapal ng fest para mag-declare ng super liit na SALN. Unang-una, huwag nyo na lang i-declare kung ganyan din lang. Kasi nakakaya. Alam mo, pinapamukha nyo lang sa mga tao na hindi kayo dapat pagkatiwalaan because you are all lying. You are all lying. At nakakalungkot. No one spared. Totoo. Ako na ay happy naman ako na finally ang lahat ay nagde-declare na ng SALN na dati rata ay hindi kinu-question dahil nga nasa posisyon sila, parang hindi tayo pwedeng magtanong sa kanila at hindi natin sila pwedeng obligahin. Ngayon na sila na mismo ang nagbibigay ng eto na nga, umpisa na ito na para lalo na tayong magbantay at malaman natin kung hanggang saan ba talaga ang dapat na buhay na meron sila. Alam mo kanang declaration of SALN nila is equivalent to declaration of war sa puso ng mga tao. It is. It is It very is. clear. Klarong-klaro. Kayong mga OT dyan, ngayong we talked about this, maaring may kulang pa sa mga sinabi namin. At least ito yung mga rough estimate na meron tayo sa research ng ating mga researcher dito sa OOTD. But just the same, alam ko, pareho ba tayo ng hinaing? Pareho ba tayo ng mga nasa puso? Nagtatanong ka rin ba? Komento ka lang para mabasa natin ang sa ganun ay makita natin kung ano ang pulso ng mga OOT dyan, kayo na palaging nanonood. Basta ako nang hihina ako. Parang hindi na, parang kang nalasing kanina. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba ng inumin nyo. Tang ang inumin nyo. Tang ang inumin nyo. Tang, baka naman. Maraming salamat. Diretso na tayo na sa ating next segment para makahinga naman tayo. Na? Segment ang latest bis ng showbiz. Rolling in the deep! Tang ang inumin mo na huwag kape at huwag alak para kang lasing kanina. Naging red wine ako, pang mayaman, di ba? Ang mayaman. Pero ang salin mo, Ang salin ko, Diyos ko lang ngayon. Ang salin ko na yata 200,000. uy, meron naman million, alam ko. You have your properties and all. Well, I know it. Namukhaan lang ako. Napaka-simple talaga ni nanay. Okay, kasing Hindi ko simple. ako bayad nung last. Pero na ang laki na parang nakaka-overwhelm. Pero itong pag-uusapan natin, si Mr. Willie Revillame. Ay, he's very rich. Alam mo, he's very, very rich to this day, ha? Alam mo, hindi ko alam kung sabi ko, parang hindi na babawasan ng pera ng lolo mo. Diba, Hindi naman siya politician. Yeah, Pero he ran for the public office. He lost, diba? He lost. And he spent a lot of money. Billion. Yeah. Billion makikita. Pero sabi nga ni Meryl Soriano, ang kanyang anak, no, na-interview siya, sinasabi nga na, hindi naman doon masyado na-depress si Willie when he lost no, sa senatorial bid niya. Pero sabi niya, kaya siya naman, mabuti naman daw at may pera na itabi si Willie. Kumbaga, nag-concentrate na lang siya sa kanyang mga businesses, mga building, mga ganito, mga houses, Mga condominiums. Ganyan. Pero si Willie, in one interview, ay inamin niya na medyo nalulungkot siya. Nalulungkot siya because wala na raw kasing TV network na tumatanggap sa kanya ngayon. Kasi di ba, nakailang balik na siya sa GMA, nakailang balik siya sa TV5, nag-ABS a long time ago, tapos nagkaroon sa A to Z, yung All TV, All TV ba yan? Tapos parang hindi talaga siya maswerte na lately sa kanyang mga TV programs, no? At saka, Hindi na umaayon ng stars. Hindi na naka-align ng mga hindi na. stars sa kanya ngayon. Hindi na naka-align mga stars. Tapos kaya ang ginagawa, mabuti nga daw sabi ni Meryl, nakabawas sa kanyang depression because he has money. Kung wala siyang pera, kung ano nagamit lahat sa election, wala. Delikado. Kasi, I'm sorry. Pero yun nga, kasi nga, siguro dapat rin na isipin na ni Willie
mag-isip na siya kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Kasi he has the money anyway. Kumbaga, may mga pagkakataon naman, pwede ka naman tumulong na wala ka sa politics at ginagawa naman sa show niya. Yun nga lang, limited lang kasi doon na sa studio natutulungan niya at saka a little few sa labas, no? Pero, alam mo, ang ayusin na lang niya, yung kaligayahan niya, where he's happy at, anong gawin niyang dapat na ikasaya niya. The best thing na siguro yung mga may retrospect na, nakapag-reinvent na rin ng sarili niya, at may mga realization na rin siya kung bakit natalo siya, kung bakit ganito, marami mga nagagalit sa kanya, kung bakit nawala yung kanyang network, ba't hindi na siya bankable ngayon. Tsaka hindi na siya bata. Kay dad ko yan eh, 64 din yan eh. Tandal siya sa akin ng ilang months. Kasi na ang bawat sa akin, no, ang bawat mga failures at yung mga gusto mong victory at hindi mo nakukuha, may purpose naman talaga eh. You just have to dig deeper with the message. Yeah, may mga, di ba, may mga frustrations siya, may mga tao na medyo nagtampo sa kanya. Alam tayo, we're here. Go to them. No? Like si Meryl before. Buti nga medyo okay ng kalarasyon ni Meryl. But there was a time na si Meryl, grabe ang tampo dyan because ang alam ko, Meryl nag-aral sa Europe, sa London yata. Hindi niya tinutulungan masyado sa kanyang mga... Si Nanay Christie. Oo. Nanay Christie Fermin. Oo. Kasi alam ko, kung paano papatayan si Nanay Christie Fermin sa kanya. Tapos all of a sudden, nagkaroon siya ng kasamang falling out. Oo, yung falling out na love. Kasi minahal kasi talaga ni Nanay Christie si Willie Revillame at sa maraming pagkakataon ay pinagtanggol. Yung mga kasiraan niya palagi niyang pinagtatanggol. Hindi kasi may ugali talaga kasi si Willie na hindi ka aya-aya. Si Nanay Christie kapag talagang nagagalit ka, sasabihin niya. Ako personally, siyempre, alam mo naman, kahit kayong dalawa. ng rift, no? Ngayon ako talaga naramdaman ko talaga that si Willie talaga has a certain attitude. May sarili siya ugali na kanya lang. Yung kayabangan niya, yung pagkamata pobre niya minsan, yung akala mo hindi siya dumaan sa hirap. Pero sabi ko nga, we'll give it to him. After all, ang sabi nga ng iba, ang kanyang, kumbaga, nag-manifest naman daw ang kabutihan niya kasi syempre, binless siya ni Lord, napakaraming pera, napakaraming properties. Pero alam mo, that's not all about it in life, ha? Kumbaga, ang importante rin, money is not masaya ka. just about that. It's Life about- and happiness all not just about money. Yeah. Oo. Kailangan maging masaya ka, content ka, nakakatulog Yung ka, sincerely happy. nakakapag-membing. Yeah. Yung sabi nga nila na mas malalim ang salitang joyful ang puso kaysa sa masayang puso. Dahil kapag joyful ang puso mo, kahit magkano man yung meron ka sa bangko, alam mo araw-araw ay nakakangiti ka at magaan ang pakiramdam mo. Yes. Yung tama naman yan, yung pagtulong, alam mo, kaya lang you don't have to publicize all those tulongs, no? Kumbaga, sakit nila yan eh. Pag nagbigay sila ng mga 5 million sa ganito, so sabi ko, bigay ka ng mga 5 million sa mga lugar na hindi mo naman kilala, pero yung mga tao na nakatulong sa'yo ay hindi mo malang malingon. Nakakalimutan mo. Oo, hindi mo malingon, hindi mo naabutan ng pambiling gamot, alam mo yung ganun. Kaya ang hirap eh, kaya sabi natin, syempre, who are we to judge? Who are we to complain? Kasi unang-una, pag may sinabi ko, sabi galit, irita ka lang kasi hindi ka abutan. Alam mo yung ganun? Wala na. Kumbaga, yun na lang. Ang importante ngayon is that for Willie to think twice, ano ba talaga, prioritize mo lahat ng gusto mo, ano ba talaga ang importante sa'yo, yung kaligayahan mo, tapos basta hindi ka nakakapi ng kapwa. Unsolicited though na, pero siyempre at the end, siyempre hindi mo rin matatawaran yung angking talento ni Willie Revillame kung paano at bakit siya sumikat at minahal siya ng mga masang Pilipino. Yes. Marami naman talaga siyang nagawa sa mundo ng showbiz, no? It's just that talaga, minsan, talagang mapapasok ka or papaluin ka ng Panginoon, pansamantala at kailangan mong magising at matutunan yun. Tama. Willie alam mo na. Willie boy. Willie boy. Makabait ka na. Mabait na naman siguro. Itong susunod naman na pag-uusapan na, ito yun. Hindi na natapos-tapos ang kanilang mga pinag-uusapan itong mga Barreto Alam mo, may family. mga friends ako, mga non-showbiz friends, nagtatanong sa mga, bakit ganyan ang mga Barreto? Parang wala nang katapusan yung bangayan, magkakapatid, mag-anak, yung mga ganyan, parang bang, at saka, parang sayang, ang gagandang bata, Ang ganda ng buhay. Pero Oo. bakit ganun sila? Ito na nga, di ba, after nung interview ni Nanay Inday, Ni Mami Inday. ni Mami Inday, OG. nung nangyari yun, na sabi ko, parang meron pa. Siniraan si Raymar Santiago, may mga sinabi sa maraming bagay. Alam mo, maraming nagsabi na, a mom will not lie. Kumbaga, alam mo naman ang nanay, especially may edad na si Mami Inday. No? Siyempre,
in-interview nyo, ilalabas niya talaga lahat ng kanyang sama na loob, pati sa kanyang mga anak, kasi ganun talaga sila eh. They're very vocal. It's not about just washing your, iba, dirty linens in public. Pero ganun talaga sa ever since, nakasanayan na rin natin. Kumbaga, doon din naramdaman natin that si Ma'am Inday taga ay nagpi-favor talaga kay Claudine. Kasi favorite niya. More than anyone else, no, sa mga anak niya. Si Claudine paborito niya taga ever since. Ang bunso niya si Claudine. So, syempre, si Marjorie Barreto, nabasa ko yung kanyang hinaing, itong recently lang, na yung sasabi niya that he may not be a perfect mom, no? But syempre, hindi naman sisisi ang nanay niya kasi obvious naman daw na taga-paborito niya. Kinikilingan niya palagi si Oo. Claudine. Na parang kahit anong gawin niya mabuti, lumalabas na siya pa rin ang kontrabida. Tapos pero sabi niya, but para dyan, sabi niya, hindi man niya, kumbaga, may ma-disappointment siya sa kanyang mom. Pero sabi niya, she is trying herself to be a good mom to her children. Yun na lang ang pinaka-magandang Balik. pwede niyang gawin. Tapos ngayon, yun nga, si Claudine naman, in fairness, I saw a video of Claudine. Recently lang ito, na right after yata na namatay si Kuya Mito nila. Na sinabi niya na kahit ano man, kahit ano ay gagawin niya. Lahat ay gagawin niya para mapatawad lang siya ng Ate Marjorie niya. Kumbaga, ang gusto lang niya magkaayos na silang Pero nung naalala mo, nung in-interview natin si Clau, parang nararamdaman ko kaya talagang nasasaktan siya at nagagalit siya dahil mahal niya talaga ang mga kapatid niya. at Mahal ang niya, pamilya actually, ni Clau Clau. Mahal naman niya. Kailan siyempre, hindi lang din siguro talaga nagkakasundo. At saka, magkakaiba siyempre ang puso at utak ng bawat isa sa atin. Totoo. We are different from our sister, from our brother. Ganun yan, hindi naman pareho. Pero yun nga lang, ang problema kasi nila sa kalabi ko siguro because they're celebrated. Every time na may konting sigalot, ay nasa social media, nasa press, nasa media. Kaya, Ito nga ako, nagtaka nga ako pagkatapos mamatay ang kanyang kuya na may rest in peace. Parang biglang eto si nanay, si Ma'am Inday, biglang nagsalita. Sabi ko parang may mali yata sa ano. Pero alam mo, hindi ko lang alam kasi I don't know about the law, no? About the gag orders. Hindi ko lang alam kung yung subjects lang, alam ba yung couple lang, si Claudine lang at saka si Raymart, hindi pwedeng pag-usapan yung mga bagay na nakapaloob sa isang Na yung gag mga order. tao sa labas nito ay pwede ba? Oo. Pwede ba? Kasi naalala ko dati yung kaibigan natin si Attorney Hayes, Vicky. Naalala mo na Hi, Hayes, Attorney Hayes. Na may na-mention siya sa atin dati na issue about the Raymart Claudine that time that we are not in liberty to discuss. talk, oo. Because may gag order daw yun eh. So pumasok sa isip ko that Na para sa lahat. Para sa lahat yun. Kumbaga, you cannot touch that issue kasi nga merong court order on that. So, all the more na yung nanay niya. Yung nanay, oo. Pero how can you stop a mother? A scorned mom? And hindi mo rin na-stop si Raymart Santiago na may sabihin. Of course. Kasi si Raymart naman, ang party na inaakusahan. Oo, parang sinabi- Siyempre, karapatan ni Raymart to defend himself. Pinasinungalingan niya na parang hindi niya in-expect na ang taong minahal niya na parang tunay ng mga magulang at pamilya ay biglang nagsasalita ng mga ganong bagay At sa saka kanya. daming revelations kasi doon sa interview ni Mami Inday. Kumbaga yung mga pananakit kay Claudine Mano, yung Tsaka mga... kinurse niya si Ananay. Oo. May mga words na talagang parang, she called Raymart different names. Oo. Kumbaga, sa bagay, sabi nga natin... Outburst. Oo, outburst ng isang mother na angry mom eh. Kumbaga, normal yun. Pero nga lang, itong kay Marjorie lang, kumbaga, sana, it's not too late anyway. Kumbaga, matagal na issue na magkakapatid na yan. Pero si Claudine naman sabi, nagre-reach out naman siya para gusto niya magkaisa ng ate Marjorie. At alam mo, nung nabasa ko kay Marjorie, alam mo, parang naintindihan ko siya. Kung saan Alam mo, siya magagaling. loud and clear palagi si Marjorie na Pag nag-explain siya, alam mo yung pinanggagalingan din niya. Yes. Kumbaga may mga pagkakataon, sabi niya na parang nagtitimpi na lang siya, pinababayaan. At inaamin niya rin na hindi naman siya perfecto. Yes, totoo naman, in fairness. Kumbaga, she's doing what she can do para for her family. Siya na pag nag-explain talaga na loud and clear, intindi mo pa, tapos parang, ay oo nga, parang yung mga bagay na parang naguguluhan ka, parang siya nasasagot niya. Pero may mga pagkakataon naman na pag si Claudine naman nagsalita, Parang makikinig ka, mamemesmerized ka bigla. maniniwala ka. Minsan, maniwala ka Ano kay ba? Marjorie, maniwala kay Claudine, pero ibang sinasabi nila. So, sino ba taga nagsasabi na totoo? Minsan gano'n naglalaro. Pero naisa lang ang sigurado ko, yung pagmamahal nila sa bawat isa ay nandoon sa kaibuturan ng kanilang puso. Alam mo, one day, mauwi naman sa pag-aayos eh. Oo, I will very positive on that. Kasi Clau, alam ko, ikaw, nakita ko ang puso mo, lalo na nung in-interview natin siya na Tapos after nung in-interview, tumawag pa siya sa atin. Ramdam mo eh. Si Claudine is a very beautiful soul. Napakasarap mahalin At na yung mga pinagdaanan niya, ay,
parang sabi ko, gumagano utak ko, parang hindi ko kayang pagdaanan yun. Pero kaya sabi nga natin sa mga tagalabas, kumbaga, sa ganito pagkakataon, kumbaga, huwag natin silang pag-awayin. Sila Maminday, she's a mom. A mom will always protect her children. Yes. Okay. Tapos may favorite man siya, ganun taga buhay. Totoo. Minsan tayo ganyan. Minsan. Pero syempre, in denial lang tayo. Kumbaga, tulungan natin sila mag-ayos. Magkaayos. Kumbaga, let's stop heckling them. Huwag natin silang pag-awayin. Kasi, alam mo, wala namang pinakamaganda sa mundo ito, kundi pagbati ng lahat ng tao. Ang sarap yata na may nagmamahalan. To help people find their peace. Oo. Alam mo, kailan pa ba? Kung wala na si Mami Inday, sayang naman. Sana habang andyan pa si Mami Inday, mag-reunite ang Tsaka move forward na tayo. Kung makapag-move forward na sila, Nay, kalimutan na lahat. Well, kasi pamilya naman kasi sila. Yes. Barretos are still the Barretos. Yes. Okay. At Nay, pag lumalabas nga, pag lumalabas nga yung mga kwentuhan nila ng mga kabataan nila kung paano sila ka-close, sabi ko, panoorin lang ng mga magkakapatid ito. Sabi ni Marjorie, roommate niya si Gretchen. Yes, oo. Si Gretchen. Kaya sabi ko, balikan lang nila yung mga pinagsasabi nila, maririminis at maririkindal at mawawala lahat ng mga galit. Isang tao lang talaga mag-umpisa, Nay. Yung wall between them, pagkakalap siya bigla, babasag agad. Ikaw, Dijon, ako, pwede ka mag-comment kung ano man yung nasa loobin mo dahil nga opinionan tayo. Because ito yung format. Ito yung dahilan kung bakit may OOTD. For us to say yung mga opinions natin to certain topic like yung nangyayari sa mga Barreto family. Nako, sa mga gustong mag-relax, pwede na kayong pumasyal sa Deluxe I want to go there now. Mamaya na, meron stress pa tayo isa. May isang segment pa tayo. Okay. I want to go there So, now. Scout Fernandez, corner Tomas Morata. Yes, tabi ng Chili's. Punta kayo doon, magpamasahe ko. Pupunta ako doon kasi doon ako magsasabit ng salen ko. Ay, sandali lang. Sorry naman. Sa mga pumunta naman ang gusto nang pumunta ng Tagaytay sa malamig na lugar ngayon, lalo na bare months hanggang February malamig. Naku, mag-message na kayo dito sa OOTD page natin o kaya dun sa Kisha Staycation. Nang sa ganun na makapag-preserve na tayo. 2 kayo, 3 kayo, 4 kayo, 8 kayo, 12 kayo. We can book you basta mag-message kayo. At kapag nag-message kayo dito sa OOTD page, naku, magbibigyan namin kayo ng discount. Nabasa mo ba yung message na Carlo at Nanat Nazareno ng Chili's, Pasok na pasok. Pasok, di ba? Hello. Kay Nixon at Adela Teng, I love you so much, my friends. At Daddy Doc, Percival De Leon, the only, nako, iba ka. Diretso na tayo sa inyong pinakaabangan ang Hula! Bira! Tirahin na yan! Hulaan nga lang. Natira nga eh. Ano na yan, Nay? Ito yung tungkol sa... Nay, mag-disclaimer lang ako. No? May mga kasi blind items tayo or hulabira na ginagawa uli natin. Kasi hindi naman lahat ay para sa lahat palagi. No? May mga bago kasi tayo mga miyembro ng OOTD. No? Pero ito, hindi mukhang bago to. Okay. Pangalawa na to. Pangalawa to. Hindi, mukhang bago to. Sige. Bago. Ito sa isang magandang actress. Sikat na magandang actress ito ha. Na dati ay hawak pala siya, jowa pala siya ng isang tomboy nilang executive. Tomboy. Oo. T-Bird, Tibo. Yung magandang... Oo, kaganda siya. Oo. Oh my gosh. Tapos, one time, nakaligtaan yata nitong ng executive na to, na meron siyang, di ba kasi labas-masok ang mga nila, mga staff nila, yung mga assistant nila sa kanilang production, dun sa TV network na yun. Ngayon, ang kanyang office kasi, bongga yung office Of course, ng Tibo. executive eh. Talagang executive. Kumbaga, malawak yung kanyang yung conference room niya. Tapos, yung CR niya, parang nasa bahay lang. May bathtub, may ganda. Nakapasok ka na doon? Ha? Nakapasok? Yes. Okay. Ay, Tagalong ka? Hindi. Nakapasok lang siya. Okay. Nakapasok lang ako doon. Okay. Tapos, siyempre, katatapos na mag-show ng actress. Mag-show? May show sa loob ng opisina? Show na parang may sunroof. Boy! Naglinis. Naglinis. Okay. Naglinis sa bathtub. Tapos, habang siya ay pinapasok ng mga assistant niya, naggatid ng mga documents, nag-meeting. Tapos, all of a sudden, nawala sa isip ni actress na lumalabas siya doon sa bathroom, sa toilet, na nakaano pa siya ng tuwalya sa ulo kasi siyempre bago shower. Paglabas niya, nagulat siya, doon yung mga assistant, tapos bigla siyang gumanyan. Pero meron naman siya. Tapis naman. Tapos yung ginawa, bumalik siya sa CR. Nakiligo. Oo, kumbaga kasi Nakiligo. siya tumatambay. Nakiligo? Nakiligo siya doon. Hindi siya nakiligo. Bawi! Saan ka gagali? Naligo siya pagkatapos. Nakiligo. Pagkatapos nga, Ay!
Pagkatapos May nung something sila kasi ni Tomboy. May ganap. Pero naligo May na. ganap. Naligo siya. Sabi, naglinis sila kamo, may Sonrox. May Sonrox, may Clorox. May Clorox. Clorox sa Sonrox. Sonrox, baka naman, padala mo kami. So yun. So ang ginawa, nung nagulat siya, namula si Tonggrill. Kasi nakita ng kanyang mga staff na... Ba't hindi mo naririnig from the inside? Hindi kasi tapos na siguro pagdating, mabilisan naman mas pasok na ng mga staff. I mean, di ba pag nasa loob ka, alam mo parang may nagsasalita or ano? Sa Hindi. labas? Kasi malaki Oh, malaki yung office. okay. So paglabas... Nakaligo ka na rin doon? Ano ako? Hindi ako may Tomboy, no? Hindi, ba't baka nakiligo ka lang? Ba't ako maliligo doon? May liguan kami sa bahay, no? So yun. So ang ginawa, so nung umalis ng mga staff, hindi lumalabas si actress sa loob ng banyo. Tapos sinintay niyang tinawag siya ng kanyang darling, Honey! Honey! They've left! Oh, they've left! Oh, tsaka siya For free? Dali-dali na siya mag-video. Wait lang. Wala na nga siya nga na eh. Hindi na nga siya lumalabas ngayon, di ba? Hindi nga siya lumalabas, pero hayaan mo siya. At least nakiligo naman siya. Diba? Nakiligo lang naman daw siya. At saka happily married na naman siya. Baka yung mga panahon na yun, still looking for someone to love. Sige. Ano? Ano na natin ito, makandilang kasi bukas ano na. Oo. Araw ng mga tigok, oh. Yan, oo. So, sa mga... tayo, sa mga... Of course, hindi, totoo naman ay. Magdasal tayo Sa mga anghel sa paligid, oo. Oo. Yun, sa mga pupunta bukas, no? Sa mga sementeryo. Of course, alam mo na, ang All Souls Day or itong November 1, palagi, is a time for us to meet and see our relatives again. Yes. No? Oo. Magkwentuhan, Kita magkumustahan, tayo sa parang reunion, no? And aside from the fact na babalikan talaga natin, like ako, I'm always excited na I will always go to my mom, siyempre to visit her. Kahit yung November 1 talaga parang naging, lalo na tayo sa mga Pilipino. No? Ako dati, nung nakapunta, lately kasi hindi ako nakakadalaw eh. I just pray in the house. Normally, November 2 ako ng Ako, kasi maraming tao. Oo, kasi nahihilo ako pa maraming tao. Siyempre, it comes with age. No? Yes. Kasi siyempre, 22 na ako. 24 ka na eh. 24 pala. Sorry naman. Oo. Pwede mo mag-sorry. Yan. Okay. Let's pray for the soul. Of course, yeah. At sa lahat ng mga papasyal bukas sa mga sementeryo, mag-ingat po tayo. Alalahanin natin na ang rason kung bakit merong November 1, may All Souls Day, at may All Saints Day, ay para gunitain yung mga mahal natin sa buhay na nasa kabilang buhay na. Yan. Sa lahat ng mga OOTians na nag-enjoy ngayong oras na ito, naku, at hindi pa natin subscriber, dumadami na tayo. Yes. Oo. Pindutin nyo na subscribe button, tapos mga notification bell para na-update kayo sa aming mga bagong videos. Diba? Yan. Mga OOTians na nasa abroad ngayon na malayo sa mga sementeryo, no, kailangan na you can just like pray, and call your relatives para ma-rekindle at saka yung reunion na kahit papaano, no. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion Talakayan at diskusyon. with my nanay na when we talked about the SALN, na hindi kita masisi. Hindi kita masisisi na ganoon ang reaksyon mo. And thank you. Kasi yung totoo, yung hindi ka natatakot dahil alam mo yun yung totoo, at yun yung reaction mo, hindi dahil gusto mo silang kantiin or anything. Yun yung opinion mo eh. Yun yung nararamdaman mo at palagi mong kaming binibigay sa amin yan. At maraming salamat. Nanay Jobert sa Caldito. Naku, maraming salamat anak ko, Direct Chaps Manansala. You just very beautiful soul. Napakatalino mo. Ang mga may salan dyan na mababa, alam mo, naku. Ay, patapos na tayo. Tapos na bye. Oo, Nay, maaring mukhang pareho tayo ng opinion. Pero importante na sasabi natin ang opinion natin dahil wala namang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. To everyone, kaning egan-egan ng Kapampangan, I'll see you tomorrow. I'll be in Pampanga. Rin ka akong kabalin kay Minalin, Pampanga. I'm excited to see you. And to God be the glory. Raymar Buado. Raymar Buano, Michael Pangkoy, and Lea Manansala. And our belated happy birthday. Salamat sa pizza. Salamat sa pizza, napakasarap. And of course, no? Si George, nandito si George. Si George na taga Australia. George Estrella. At saka si Alexa ng Alaksan. Yun. Quezon, okay? Bye everyone, enjoy! Mwah! Mwah, mwah, mwah!